Hello, no. So ngayon, no, pag-usapan natin itong tungkol sa mga bagay dito sa mundong, no, at saka buhay ng tao dito sa atin sa mundong ito, no. Lagi nating tatandaan, no, na ang Diyos ay laging nasa atin. Ang Diyos ay napakalapit talaga sa atin. Lagi niyong tatandaan na ang buhay natin, yung sarili natin, yung katawan natin ay ang templo ng Espiritu Santo. Ang Diyos ay nananahan sa atin. Every time na tatawag tayo sa Kanya, every time na lalapit tayo sa Kanya, ang Diyos lalapit sa atin. Every time na tatawag tayo sa Kanya, ang Diyos makikinig sa atin. Pero bakit ang bawat tao ngayon ay matitigas ang bawat puso? Every time na tatawag, every time na ang Diyos tumatawag sa atin, patuloy natin siyang nire-reject at hindi pinapansin. Hanggang kailan tayo magiging ganito? Darating yung araw na ang bawat tao na hindi nakikinig or ang bawat tao na patuloy na lumalayo sa Panginoon ay mapaparusahan. According dito sa mga sinasabi sa Biblia, ang nakasulat sa Biblia ay mga warning at saka buhay na walang hanggan na pangako ng ating Panginoon patungkol sa bawat isa dito sa ating mundo. Binigay ng Panginoon ang salitang ito, ang Biblia na ito, upang ating pagtuunan ng pansin, basahin. Kasi nandito ang buhay ng walang hanggan, ang salita ng Diyos. Kasi sinabi dito, ang Diyos ay salita. Dito sa mundong ito, habang matatawag pa natin siya, tawagin na natin siya. Kasi ang Diyos ay nasa malapit lang sa atin. Isang pitik lang ng buhay natin, harap na tayo sa Kanya. Maraming mga tao na nandoon sa impyerno o sa kaparusahan na patuloy na tumatawag sa Diyos. Ngunit hindi na sila pinapakinggan. Gusto nilang lumapit sa Diyos pero wala nang daanan. May isang bangin na siyang boundary ng bawat tao at sa Diyos na ang lahat na nasa impyerno ay hindi makakalapit doon. Kaya wala nang dahilan na ang mga tao doon sa kaparusahan ay makalapit pa doon sa Panginoon. Tawag sila ng tawag pero hindi na sila pinapakinggan ng ating Panginoon. Kaya dito sa mundong ito, malaki ang chances natin. Habang nandito pa tayo sa buhay na ito, habang ang Diyos ay nasa malapit pa natin, huwag niyong sayangin yung buhay natin dahil lamang sa profesyon, sa trabaho, o ano man yung mga ginagawa natin dito sa mundong ito na wala man lang mga kabuluhan. Isipin mo, kung para sa iyo, makabuluhan ng mga bagay dito sa mundong ito to earn money, pero hindi mo alam na ang pinag-aagawan nito o ang pinag-usapan dito ay ang buhay at kamatayan. Ikaw ang kaluluwa mo pagdating ng araw. Maraming mga taong nagiging hangal, mga nagiging mapagmataas dahil sa profesyon na kanilang naabot, dahil sa posisyon o ranggo o rank na nakamit nila. Successful na buhay na ito. Huwag kayong magpalinlang sa mga bagay na ito. Isipin nyo, God is more than anything else. Lahat ng bagay na yan mawawala. Lagi nyo tatandaan, pagtuunan nyo ng pansin ang mga taong namatay na, yung mga taong mayayaman, yung mga taong nakikita nyo sa TV, binabalita ng mga mayayaman ng mga politiko, bilyonaryo, 3.5 billion, 3.8 billion, yung mga pira nila na ano man yan, pagkamatay nila, tignan mo kung may nadala ba sila. Naiiwan niya yun sa kanilang mga anak, pamilya, pero ikaw, haharap ka sa Diyos na walang tao na siyang tutulong sa iyo for judgment. Hindi kaya dito sa judgment dito sa atin sa mundong ito, no, na maraming mga witness ng mga tao na mga kamag-anak mo, ganito, ganyan. Doon, wala. Ikaw ang siyang haharap sa Panginoon, kasama ang Panginoon at saka yung mga banal na mga anghel ng Diyos. Mapapahiya ka kung mahahatulan ka man ng kamatayan doon, kung nahahatulan ka ng guilty sa kasalanan na iyong nagawa dito sa mundong ito. Lagi mong tatandaan, ang bawat katiting na kasalanan na iyong nagawa pagdating ng araw, pagsisisihan mo yan. Pagsisisihan mo yan. Ayon dito sa sinabi ng ating Panginoon, di ba? Siya na may meron, babawian pa. Kahit na ang katiting na meron sa Kanya ay babawiin pa at ibigay doon sa mga tao mayroon na marami na. Kahit kunting ngiti na meron sa iyo, babawiin yan sa iyo at papalitan ng bigati.
at iyak na walang katapusan mula sa oras na ito hanggang sa magpakailanman na walang katapusan doon sa impyerno. Payag ba tayo na ganito yung mangyayari sa buhay natin dito sa mundong ito pagdating ng araw? Nahahatulan tayo ng Panginoon ng kamatayan? Hindi. Siyempre hindi. Takot nga tayo na mapasok lamang ng kutsilyo or mapasok lamang ng apoy na maliit na apoy ng pusporo. Ano pa kaya kung buong katawan mo susunugin, lagpas pa sa ulo mo yung apoy na susunog sa iyo ng may asupre? Ganito ang mangyayari sa bawat tao na patuloy na hindi pumapansin sa Diyos, nire-reject ang Diyos. Mga tao hindi nakikinig sa Diyos, mga tao lumalayo sa Diyos. Lagi nating tatandaan yan. Doon sa kasulatan, noong namatay si Kristo sa krus, may isang magnanakaw doon at saka murderer na wala man lang kaalam-alam patungkol sa salita ng Diyos. Walang bautismo, wala kahit ano. Pero nung nakita siya sa ating Panginoon, pero nakita niya ang ating Panginoon si Kristo kasama nila na pinapako sa krus, anong sabi niya? Jesus, remember me. Ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, sa oras na ito, kasama na kita sa paraiso. Sa paraiso. So ganito ang tao na siyang mag-repent. Kasi hindi natin alam kung kailan ang buhay natin dito sa mundo ito. Siya nga sa sandaling nasa gitna na ng kamatayan, na siyang kunting pitik na lang, ilang minuto na lang, mamamatay na siya. Pero ngayon, tingnan mo, asaan na siya ngayon? Natanggap niya ang pangako ng ating Panginoon Kristo doon sa kanyang kaharian. Kasama na siya ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian. Lagi po nating tatandaan yan. Si Kristo namatay dito sa krus, hindi para sa mga mabubuti, kundi para sa mga taong makasalanan, mga taong naliligaw ng landas upang maibalik sila mula sa kadiliman to sa liwanag, mula sa kamatayan patungo sa ating Diyos na Ama sa buhay na walang hanggan. Lagi nating tatandaan yan. Huwag nating sayangin ang buhay na ito, yung opportunity na ibinigay ng ating Panginoon Kristo dito sa atin. Huwag nating sayangin dahil minsan lamang ito. Minsan lamang mabubuhay ang tao at isang beses lamang tayong mamamatay. At pagkatapos niyan, paghuhukom. Hahatulan na bawat isa sa atin pagkamatay natin dito sa mundong ito. Ayon dito sa nakasulat sa Hebreo at sa Revelation. Lagi nating tatandaan na sandali lamang tayo dito sa mundong ito. Huwag kayong magpalinlang ni Satanas sa mga bagay, sa mga posisyon o mga propesyon mismo na nakamit nyo dito sa mundo ito. Dahil yung mga bagay na yan, maaaring yan yung dahilan upang ikaw ay mapaparusahan. Na siyang dahilan upang ikaw ay maligaw. Na pagdating ng araw, kahit katiting ng iyong mga kasalanan na nagawa, pagsisisihan mo yan. Huwag nating gawin na darating. Huwag nating hintayin na darating pa dito pagkakataon na ito kung saan kailan tayo magsisisi, ando na tayo sa harap ng Panginoon. Ihingi tayo ng sorry sa Kanya. Pasensya na, patawarin mo ako, kailan tayo ganyan. Kailan tayo gagawa niyan, doon na ba sa harap niya? Hindi na tayo. Hindi na niya tayo papakikinggan. Kasi sa paghahatol, ando na final judgment ng bawat buhay natin dito sa mundong ito. Kahit napakarami mo ng kayamanan, sasakyan, magandang bahay, marami kang kayamanan o malaking pamilya meron ka, kaharap ka sa Diyos na walang kahit isa niya natatayo sa gilid mo na siyang tutulong pagdating sa iyo sa araw ng judgment. Lagi niyong iisipin yan. Minsan lang tayo mabubuhay dito sa mundo ito. Huwag nating sayangin ang buhay na ito para lamang sa mga karangyaan. Dito sa mga karangyaan, kasikatan, kayamanan, isipin niyo ang sinabi nito ni Satanas sa Revelation, sa Lucas chapter 6 at ayon, o chapter 5. Yung sinabi niya kay Kristo, kung sasamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang kaluwalhatian ng mundong ito, kayamanan, kasikatan, o lahat ng mundong ito. Kung sasamba ka sa akin, magiging iyo ito. Dahil itong mga bagay na ito, ibinibigay ko sa mga tao na aking nagugustuhan. So, ibig sabihin, mga tao nakatanggap niyan, yan yung mga tao na binigyan ni Satanas na kanyang mga nagugustuhan upang sumamba lang sa kanya. So, yung mga tao na yan, sumamba sa kanya, kaya binigay niya ito. Intindihin niyo ang salita na yan. Intindihin niyo ang salita na yan ni Satanas. Yung sinabi ni Satanas na yan. So, hanggang dito na lang, maraming salamat. So, lagi nating buksan ang ating isip. Huwag nating sayangin ang buhay na ito
na minsan lamang tayo mabubuhay. So hanggang dito na lang.